Amen. Praise the Father. Hallelujah. As we give all the glory, the honor, the praises, and thanksgiving to our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the Creator of all, and through His appointed Son, whom the Almighty Father has chosen to become the dwelling place here on earth in these last days, our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. We praise the Almighty Father, kingdom citizens, sons and daughters of the Almighty Father. Let us lift up our voices with thanksgiving and praise to the Almighty Father, our Lord and King Jesus Christ, through His anointed and appointed Son, our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Let us thank Him, for He has given us a kingdom nation, a new Jerusalem, our place of refuge. The only hope of humanity in these last days is to enter into the kingdom of heaven here on earth, where there is peace, joy, prosperity, and salvation. For 40 years, the kingdom nation has walked in faith, steadfast in obedience, and victorious in every battle. But today, as the appointed Son has revealed, we have entered the year 41, a season of wholeness, glorification, and breakthrough. Praise the Father through His appointed Son for bringing us from wilderness into wholeness, from testing to triumph, and from battle into victory. The power of God's love transforms wilderness into promise, trial into testimony, and suffering into strength. Love never fails, because the Almighty Father through the Son never fails. Sons and daughters of the Almighty Father, today is the day of impartation, wholeness. The broken are restored, the wandering has ended, the giants are falling, the cycle of testing is turning into the season of victory. As the Son has already declared, the victory is ours. Let us praise Him for His boundless love, His goodness, His mercy. For that He that honoreth the Son, honoreth the Almighty Father. Let us lift up our hands, our voices, and together let us worship Him in spirit and in truth, as we declare together, this is the year. This is our year 41, the march of victorious until glorification is fulfilled. Hallelujah, hallelujah. Praise the Father, hallelujah.
to the King.
ng langit o kamahal. Hallelujah! Purihin natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah! 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 You deserve all the praise, honor, and thanksgiving, Father Almighty. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For you never left us nor forsake us. Hallelujah, hallelujah. Our Almighty Father, O Lord Jesus Christ, the Creator of all, through your appointed Son, our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, whom you have chosen to be the dwelling place in these last days here on earth. Today, Almighty Father, we are gathered here in your holy city, the New Jerusalem, the water center of the world, with all your sons and daughters. We give you the highest praise, the honor, the thanksgiving to your name which is above every name. For the abundant blessings for the past year, the year 2025. The victory after victory and blessings after blessings, Almighty Father. We thank you, Almighty Father, as we are humbled to be in this blessed generation, to have witnessed the fulfillment and completion of all revelation given to your appointed Son, beginning with the A to Z of salvation and your kingdom nation that have fully established upon the earth today. We thank you, Almighty Father, despite all the persecutions and trials, for it is not by our power or might that we will win. It's by the power of you, Almighty Father, through your appointed Son. As you said, the greater the trial, the greater the blessing and victory. We thank you, Almighty Father, and we will remain humble, grateful and thankful to you, Father Almighty, forever. This nation was not built overnight. It was built through the blood, sweat, tears, and faith of the appointed Son, with all your faithful sons and daughters who endured persecutions and trials of fire, so that the Father's perfect plan of salvation will be fulfilled in these last days. We thank you, Almighty Father, as the appointed Son reminds us through the words written in Ephesians 5:27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Almighty Father, we understand that the trials, the persecution, and the refining fire were never meant to destroy us, but to purify us. Every test remove a spot, every sacrifice press out a wrinkle, every battle strengthened our obedience. You are preparing a glorious people, a kingdom nation, a holy nation without blemish, a people walking toward glorification. You have ushered us into the year 41, the season of wholeness, breakthrough, and glorification. Truly, Father, this is not just another celebration, but a fulfillment of your plan. This year, the march of victorious until glorification is fulfilled. Hallelujah, hallelujah. Today, Almighty Father, for the millions gathered and joining us all over the world, and for all joining us for the very first time today, they will receive, according to their faith, abundant spiritual blessings, financial and physical healing, according to their needs. And by faith, you have already answered their prayers. We thank you, Almighty Father, for this year 2026. We know
that we will be with your appointed Son, and we will see Him face to face according to your perfect will. As we strive to rhyme in unity with one spirit of obedience to your perfect will of the Father through the Son, for this glorification era. With this, Almighty Father, we give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving to the name of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, through your appointed Son, whom you have chosen to become the dwelling place here on earth, our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Father's name. Hallelujah. Praise the Father. Let us continue to praise and glorify the name of our Almighty Father by reading His holy words. Let us open our Bibles to the book of Psalms chapter 149. We will be reading this in a responsive manner. I will read the first verse, and in the last verse, we will read it all together. If you are ready, say Amen. Psalm 149. Praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song, and His praise in the congregation of saints. Let them praise His name in the dance. Let them sing praises unto Him with a timbrel and harp. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their beds. To execute vengeance upon the heathen and punishments upon the people. Altogether, to execute upon them the judgment written, dishonor of all His saints. Praise ye the Lord. Praise the Father. Hallelujah, hallelujah. As sons and daughters are marching victorious until glorification is now being fulfilled through His appointed Son, let us sing, let us dance, and worship the Almighty Father with His joyful songs of praise. One big victory now! I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. La 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 la.
of impartation and divine blessings unto us by the Almighty Father through His appointed Son. Amen! Nabati ba nato maigsuon ang kadaugan karon? Amen! Ang tanang malipay buhatag ug makusog nga victory shout! Praise the Father and the victory smile, mga igsuon. Umiti kayo mga igsuon mo, hatag mo lami nga smile sa inyong mga kapatiran, mga kapatid. You may now be seated, my brothers and sisters. In his message of the financial revolution, the Son of God is revealing unto us that the Father Almighty wants us all to have the right of a life of blessing, abundance, and prosperity according to Malachi chapter 3, verse 10, and Luke chapter 6, verse 38. Who wants to receive abundant blessings coming from the Father? Praise the Father. So altogether, let us obey the Father's perfect guidance through His appointed Son as we bring unto Him our tithes and offerings. Praise the Father. But his family and his town have had to pay the price. What is that really worth? He's gonna have to leave it all behind when he clocks out for the very last time. 'Cause you can't take it with you, but you can send it on ahead. Store up your earthly treasures in a heavenly bank instead. 'Cause your money don't mean nothing when you're laying there dead. 'Cause you can't take it with you, but you can send it on ahead. Just do it. Amen. Hallelujah. If the Son can do it, we can do it also. Amen. Let us give the Father the loudest and the victorious clap offering to the Almighty Father. Yan na ba ang pinakamalakas na pagpupuri sa taong 2026? Woo! Let us give Him the victory shout. Hallelujah. You may be seated, my brothers and sisters. Hallelujah. For 40 years, the Kingdom Nation has fought so many battles. But we are thankful through His appointed Son. We are all victorious. Amen. No matter how great is the battle is, no matter how big is the mountain of persecutions, strong storm of trials that comes in our way, Satan, Lucifer, the devil, has been defeated. He will not be able to cross the bloodline because the Almighty Father, through His appointed Son, promised power and victory. Amen. Hallelujah. Praise the Father's name. Hallelujah. Let us continue to worship the Almighty Father as the kingdom musician will offer and sing this praise of honor. Praise the Father's name. Even though my spirit's low, but it seems I can't hardly go. But still, I see victory. Many times I'm walking by faith and can't see what lies before me. But still, I see victory. I just gotta tell you, Satan, you can't cross the bloodline.
If we count all the blessings that the Almighty Father had poured in the kingdom nation, one day is not enough to thank Him. We are thankful to the Almighty Father in these last days because we have witnessed the completion of the Father's work of salvation in humanity, in the life of His appointed Son. We have seen that all the revelation has been fulfilled in our midst. And we are forever grateful for all the things that He has completed and fulfilled in these last days. Hallelujah. As one kingdom nation, let us all together offer our prayer of fulfillment and seal of God and seal of salvation. Praise the Father's name. Hallelujah. This is the path of the light of the universe. As your scepter of righteousness no range throughout the land. No weapons formed against us will prosper. Every time that shall rise against thee in judgment. Darkness and death forever. As your prayer, weakness no being not here. Honor the Son, even as we honor our Father sent Him. All glory, honor, praise, and thanksgiving to your appointed Pastor Apollos C. Kibuloy be unto you. Our Father Almighty, Lord Jesus Christ, the Creator of us all, now and forever. Amen. Seal of salvation. Living God and Father. Made anointed, appointed Son of God in this last days, the King of the palace of new creation. His audible voice. Amen. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah. In this spiritual journey, the Son has led us through the waters, through the fire, positive fire and negative fire of persecutions and trials. And we endured it all like His model, the appointed Son of God, our beloved pastor. And we are so blessed today, for we have with us our beloved pastor, and always he is just an ordinary man like us, but he was called and chosen and anointed Son of God in these last days. But he was called and chosen that he should honor the Son and honor the Father who sent him to feed us with the precious manna of revelation and to bestow His blessings upon each and every one of us, sons and daughters of the Almighty Father. Here in the New Jerusalem, kingdom leaders, kingdom citizens, make way for the Father's audible voice, His residence, His temple, the one who holds the key of the new heaven, the judge of the living, the guide to the way, the truth, and the life. No man goes to the Father except they go to the Son, the appointed Son of God, our beloved pastor, Pastor Apollos C. Kibuloy.
give you the praise and the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, praise your name. Hallelujah. Maigsoon kitang tanan sa makusganon nga pagampo, atong ihalad kining adlaw sa atong amahan ng amahan sa isang malakas na panalangin pasasalamat sa Kanya. Tayong lahat ay magkaisa para sa araw na ito. Praise His mighty name. Hallelujah. Laygon ka amahan sa ulay katapusan. Praise your name, Father. Amen. Shake the hands of those around you and say the Father's blessings be upon you. You may be seated. May the Father bless all of you. Kasi gusto ninyo matug langit. Ang tanang gustong matus ging harian sa langit, taas ang kamot. Those of you that wants to go to the kingdom of heaven, raise your hands. Tanang lugas, ha? Okay. Pagkapato ay ging harian sa langit, daghan yung gusto mo ito. Kasi ay hindi ko gusto mo ito, ging harian sa langit na good na. Hallelujah. Tanang tao gustong matusging harian sa langit. That is the reason why so many denominations have sprouted. Denominations and religions have sprouted. That's the very reason why. Because people wants to go to the kingdom of heaven. But the sad thing is, many of them made their own way. Made their own way. And so they have just divested themselves of every ounce of strength in trying to make their own way going to heaven. To their disappointment, because they came back their own way and they found out that it was not God's way. Nagla makita nato ang dalan sa Dios para makatuta sa iyang gingharian. Salamat sa buhing amahan kay kining pagalagara ang dalan nga dili atong hinimo maoy atong nakita kundi ang dalan nga siya maoy naghimo. Hallelujah. Hallelujah. Wala kakita ang uban sa dalan.
paingon sa langit. Daghan kayo ang gustong watos gingharian sa langit. Daghan na po ang tuwa dito. Nga namatay sa ilang pagpangalagad, matinumanon. Ang tanang matinumanon, paingon dito. Pero sa inyo, sa diyang ipangutana tamon, itaas mo tanan sa inyong mga kamot. Kabalo ba mo mga kaigsunan nga sa uling adlaw ginatuman sa Dios ang iyang pag-ampong gibuhat niya tuniya siya? Kasi ang pag-ampo nga kanunay natong mabati o sa gamay patag iton anata. O sani ka pag-ampo nga gibuhat o gamay pa ko na memorize na nako. Itudlo na sa akong amahan sa kuwa. Nya ato ning ginasulti pero sa atong buot. Pero karon igsoon mahimong rema sa atong pagalagad. So may pagampo ng ibawan ninyo. Our Father. Ang tanan mo yung Our Father. Ka-memorize mo na? So may gisulti niya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Dili di ay ikaw ang muadto sa iyang gingharian. Ang iya di ang gingharian maoy muanhi. Unsa may ilhanan nga ang iyang gingharian imo na nakita. Thy kingdom come. Kamunay nito ba? Thy will be done on earth. Unsay nagkaitabo sa iyang harian sa langit? As it is in heaven. Amot pasabot, sa langit, wala na'y problema ang iyang kabubuton. Ang tanan didtong nakasulod karon 100% nagtuman ug nagatuman ug nagapadayon sa pagtuman, fix ang ilang pagtuman sa iyang kabubuton. Hallelujah. Mao nang saging harian sa langit, walay away. Mao to'y ginatawag bag-ong langit. Ang daang langit kabalo mo kunsa? Nasudlan ni Lucifer. Si Lucifer gibuhat sa Dios. Gikan ang espiritu ni Lucifer sa espiritu sa Dios. Gibuhat siya usa ka angel. Pero tanawa siya mismo ang nag-undermine sa Dios. Gi-undermine niya ang Dios. Underminer si Lucifer. Gi-undermine niya ang plano sa Dios. Gi-undermine niya ang mga manulunda sa Dios. Hantod 1/3 ang iyang nakuha. Niya nagkagira pa sa langit. Maotoy daan nga langit. Ang daan nga langit, mauni ang langit nga diin duna pay mga pagsupak sa kabubuton sa Dios nga nahitabo. Hallelujah. Akong usbon, ang daang langit, mauni ang langit nga dunay pagsupak sa kabubuton sa Dios. O salamat sa Dios kay si Lucifer na pildi. Gilabay sa yuta, ang langit gihinluan sa mga masinupakong espiritu. Anya ka ng mga masinupakong espiritu nga nawa sa langit, gibubo diri sa yuta, ang langit hinlo. Maunang antanan nga tuwa dito karon, angels ug mga balaan nga nabalaan nga namatay sa ilang pagkabalaan na ana sa langit, matinumanon silang tanan. So in heaven, there is no question about obeying the will of God. It's being obeyed there 120%. Walay yawa sa langit. Ang tanong mo, walay yawa sa langit. Kabalo mo basta na yawa? Naitigsupak sa kabubuton sa Diyos. Naitigbangga sa kabubuton sa Diyos. Mo nang yawa. Basta tigsungag sa kabubuton sa Diyos, niya manulunda.
Mo nang mag-ingat mo mga kaigsunan kay wise kayo si Lucifer. Pagka napamatud-an nimo nga ikaw member ka sa Jesus Christ pero tigsungag ka sa mga pamaagi sa magbalantay, kamukha jud nimo si Lucifer. Hallelujah. So nahulog, mawa sa langit. Now in heaven, as it is in heaven, thy will be done on earth as it is in heaven. Sa langit ron, wala problema. Kaya nahinluan ng langit. Muna na bagong langit yan ito nga. Wala na tigsopak dito. Makalakaw ang amahan dito, nga way mo dunggab sa iyang likod. Way mo gulo-gulo sa iyang liog. Way mo daot sa iyaha. Ang talan sa langit, loyal sa Diyos. Ang tanan sa langit, mahigugmaon sa Diyos. Ang nakasulod dito mga anak sa Diyos nga niya sa yuta nga nagpakamatay, pero wag yun siya ilimod. Wag yun siya gidaot. Pareha sila sa kuha. Ambutlag, pareha sila ninyo. Mautoy tuwas langit ron. Mautoy mga mandulunda kauban nila. Mauto ang mga taong gikan diri nga tuwa na dito ron. Napamatud-an nga sila dili gyud mo batok sa Dios bisan gamay. Dili mo talikod sa iyang mga kabuton, dili mo talikod sa bisan unsa sa kalibutan para gyud sila sa Ginoo. Mao ito sa langit ron. Ginatuman ang tanang kabuton. Wa nay problema. Mao toy mga tinud niyang anak, limpyo kaayo ang langit. Abi ninyo ison, unsay makaluluoy? Ang makaluluoy ang yuta. Ang kalibutan. Kay si Lucifer o ang iyang mga masinupakon, nga mga manulundang kauban niyang gi-injectionan niya, si Lucifer baan. Murag babaig ba. Mabitang 1/3 ang yan. Pagkabaga sa mga manulunda, nasuroy niya na. 1/3. Kung sa iyang gipugas, seeds of discontent. Seeds of discontentment. Sige lang magtuman diya. Sige lang magtuman diya. Ginoo tuman. Ari mo sa kuha. Nang bitay gahumba. Tukod tagatong kaugalingong gingharian na to. Kapoy na mo diya. Puro diskontento ang kasing-kasing sa yawa. Ang punuan sa discontentment ang yawa. Diskontento ba si Pablo sa ding putlan siya liog? Diskontento ba si San Pedro sa ding gibitay sa krus pagkatapos gidauban? Diskontento ba ang mga disciples sa ding pambuak ang ilang lawas para kang Kristo? Gipanggaba sila? Diskontento ba sila? Kontento sila hantod silang kamatayon. Kay kining tanan gibuhat nila para sa Ginoo. Hallelujah! Ang yawa diskontento. Sama sa akong gisulti, murag babae. Bisa nasa mga kung sa iyang ginarapido mga kaigsunan, puro discontentment. Magbantay mo sa yawa, inigrapido niya sa imo dalungan, basig masudlan ka sa spirit of discontentment, pagkatapos ng ipakita niya sa imuha, ang ako matahom. Pero gusto lang di kanyang gamiton sa iyang kaugalingon nga mga pamaagi. Ano yawa? That's the devil in the flesh. The Bible says, "Woe unto you, inhabiter of the earth, for the devil is come down unto you with great wrath and hate in his heart." Siya makaluluoy mong mga mulupyo sa yuta. Kayang yawa, kauban sa iyang mga manulunda, na bundak og niyas kalibutan, inubanan sa dakong kaligot, gutog kasukuan. Purtig yung sukua, kay nawa ilang dapit sa langit. Hallelujah. Mauna ang hinungdan nga walay kabubuton sa Dios nga matuman dinhi. Pagtukod sa mga relihiyon, ang ilang tuyo, tumanon ang kabubuton sa Diyos. Muadto sa langit. Tumanon ang kabubuton sa Diyos. Pero pagkita sa yawa, mga manulunda,
nakakalat sa tibok kalibutan. Naka-encircle ang tibok kalibutan. Tanang syudad, tanang town, tanang barangay, na ay mga demonyo, gipugsan na ni Satanas og discontentment sa kasing-kasing, mauna sila ang naka-standby sa bisan unsang dapit ang ilang misyon. Kung nagkani mga katawhan diha, isa duha ka buok grupo, minilyon, sudlan ninyo. Pagkailan tuyo mo atog langit, sudlan ninyo, lugawan ninyo, gubutan ninyo. Ang usa ka relihiyon o denominasyon, musugod na maaywan tuyo. Matinumanon gyud ang tanang mga original na. Gusto gyud na silang tumatanas Ginoo. Pero di madugay, magpadala na og mga mensahero ang yawa. Taog yapon siyang gisudlan. Pero ang daladala, espiritu nga malaway. Diskontentong espiritu nga dili mutuman sa tibuok nga kabubuton sa Dios. Relihiyoso siya. Mo nang mailad ka sa iyang naong, mo nang gisulti ni Jesus Christ paganhinya, beware of wolves in sheep's clothing. Religious kay panagway mo, tumansad sa mo, hallelujah mo, praise the Lord, sad. Pero naay mga sagol ang iyang similyang pulong sa sulod. Naay sagol. Mo fellowship sad na. Lamikay Ginoo, praise God. Kabalo ang yawa, kinsay 100% katungos kabubuton sa Dios. Sa dili tagagawas, tagahato, nagpakaruning nun sa ato. Igsoon. Seeds of discontentment. Hangtod makasulod to. Pagkala kasulod to mga kaigsunan. Oho, natuman na iyang kabubuton. Sige, tuman lang mo, may relihiyon mo. Mutuman mo sa pipila ka mga kabubuton diha. Pero pag susini mo, dili, tibuok kabubuton sa Diyos ang ginatuman. Say 1/3 na lang, 1/4 na lang. They have a form of godliness, but denying the power thereof. May panagway sila sa pagkabalaan, pero wa gyud ang gahom sa Dios diha. Unsang gahom sa Dios? Ang gahom sa Dios ang iyang gingharian. Unsay gingharian sa Dios? Ang pagtuman sa iyang kabubuton. Maunang sakong pinadayag ang amahan sa langit nakakita sa tanang nagtawag sa iyang pangalan. Relihiyong denominasyon, nakakita siya tananana. Usa ka adlaw ni suway siya, paganhi, pagpanuktok sa matagusa nga nagabayaw sa iyang ngalan. Kinsa ka? Ako Jesus Christ. Kau ba? O, dire. Lingkod sa akong sala. Ikaw man ka as Jesus Christ. Relihiyon na, denominasyon. Pagkahuman taod-taod, napulan sila sa iya, gawas na. Ang uban, kutubra sa hagdan. Hangtod ang Ginoo nagkahadin-diin ng kalibutan na, wadjuy ni sulod. Wag yung nagpasulod sa iya, nga nagtuman sa iyang pagbuot. Hantod nakaabot siya sa akong balay. Nanuktok siya sa akong payag. Amahan, dinhi ka sa akong balay. Ali dire. Sulod, kuha kong tubig, pagligo diha, niya pa ininit butangi, panabon diha, ako'y musudlay sa imong buhok, niya'y akong bagong sinina, akong ihatag nimo. Payag-payag lang niya akong balay, pero doon ako'y saad mo haton sa imuha. Kaon sa dihag maayo, higda diha, pahulay sa, kaya na ako'y isulti nimo. Niya'y akong isulti sa imuha. Kining balaya, ako ni, ako'y tagiya ani. Ang yuta o ang akong balay, gamay lang, pero ako'y tagiya ani. Gikan karon nakabisita ka sa akong balay, dili ka magpabilang bisita dinhi. Akong isurrender ang tanan kong titulos balay, titulo nako sa akong yuta, ang tanan kong gamit, isurrender ko sa imuha, akong ibalhin sa imong pangalan, ikaw ang tagiya sa akong balay. Dili lang katagiya sa akong balay, hasta ko panagiyahe ko. Isurrender ko ang akong pagkalalaki sa imuha. Isurrender ko ang akong otoridad sa imuha. Ang akong pagbuot, akong isurrender sa imuha. Ikaw may magbuot sa kuha. Hallelujah.
Himon ko nimong ulipon, himon ko nimong boy, himon ko nimong sulugon, himon ko nimong kusinero, himon ko nimong janitor, himon ko nimong mensahero, ikay bahala. Bisang sa'y pabuhat nimo, buhaton ako. Dili lang ka ako manluluwas, ako pa jud kang hari. Mo na naka-diferensya sa denominasyon. Gidawat si Jesus Christ ingon nga manluluwas. Kinsa sa inyo din gidawat kang Jesus Christ ingon nga inyong personal manluluwas? Bedaw ang duha ka kamot. Hallelujah. Tanan mo dinhi nagdawat sa iya ingon nga inyong personal nga manluluwas. Denomination of religion gidawat pud siya ingon nga personal nga manluluwas. But there is a difference. That is where the difference lies. Many people received him as their personal savior, but that is all that they have done. May diferensya. Nga naman, pwede nimo siyang dawaton yung personal manluluwas, ang pagtudlo sa pagtusa uban, nga gi-inject sa yawa, unsay sulti sa yawa, dawata siya yung personal manluluwas, tama na, naluwas na ka. That's just a confession. Confession pa lang na. Pero ambot pasabot sa yawa, basta kay ayaw isurrender imong pagbuot. Dawata siya! Lord, personal ta ka manluluwas, come into my heart, di pa tulo-tulo pagluha, praise the Lord pa. Pray ng yawa there's kilid. Ayaw isurrender ang imong pagbuot. Ikaw gihapon ang magbubuot. Buot siya mo simba kag Domingog dili. Buot siya mo daot kag dili. Buot di siya. Mangunang nagdawat sa Ginoo, Kristohanon pero wa mausab. Wa mausab. Kay siya gihapon ang magbubuot sa iyang kaugalingon. Mangunang sa dihang ni tan-aw ang Ginoo para matuman ang iyang pagampo nga ang iyang kabubuton matuman sa yuta ang iyang gingharian mo ang hina namili sa denominasyon wa gyoy usa hantod nakita niya ang akong gamayng pagalagad, ang akong gamayng pagtuo, ang akong gamayng payag. Unsay diferensya ning pagalagara sa uban? Ang diferensya kining pagalagara walang mudawat sa iya ingon nga personal nga manluluwas. Duna pay usa ka lakang akong gihimo. Ako siyang gihimong hari sa akong kinabuhi. Amahan, hari ako, ikay akong hari. Himo akong janitor, himo akong inkargado, himo akong mensahero, himo akong magwawali, himo akong tighinlo sa imong CR, tigbras sa imong sapatos, bahala na, basta gikan sa imuha. Ako'y piliun sa imong buraton, basta imong kabubuton, akong tumanon! Basig mamatay ka sa pagtuman sa kuwanak, bahala na. Bahala nang mamatay ko, basta ikaw akong ituman. Banhawon bitaw ko nimo. Anak, dili ka magalanganin mo sunod sa kuha, basta dig mapurdoy ka. Bahalag mapurdoy ko. Tanan, pati sapatos, pati akong underwear, hatag na ko. Di ka magmahay anak, basig daghang mo ingon nimo, tanawa na purdoy kag sunod-sunod kang Jesus Christ. Dili amahan, naka-decide na ko, nga di tagyod ka dauton. Naka-decide ko, nga dili tagyod ka basulon. Naka-decide ko, pagkanisunod ko sa imuha, bisan unsay mahitabo, ako ang kunon tungod sa imong ngalan. Nya, unsa may sulti nimo sa mamanlulutos nimo nga, mapurdoy ka unyag sunod-sunod ni Jesus Christ. Unsa may sulti nimo anak? Ako silang sultian na mahan, nga dili lang ko andam magpapurdoy, andam pagyud ko magpahubad tungod sa Ginoo. Nya anak, basig maulser ka tungod sa sinunod-sunod sa kuha, kay kulang rabag tulog ang tigsunod-sunod ako. Usahay way pagkaon anak, way kalubluban ang anak sa tawa anak, musunod ka gyud sa kuha. Basig basulon ka mo ingon tanawa, sige kalagad-alagad, napurdoy ka na, ulser ka ba?
Asay ginuni mo, nagpatambal di mo. Usay mo isulti anak. Ako silang ingnon. Di lang ko andam magpa-ulcer. Andam pag ko magpakabuang tungod sa Ginoo. Hallelujah! Anak, murag qualified magyud ka. Nga ako'y himuon nimong hari. Kay kung ako'y imong hari nimo anak, ang akong pagtuman imong tumanon, walay kondisyon anak. Walay kondisyon anak. Walay kondisyon. Ang tanong, walay kondisyon. Di ta mangondisyon sa Ginoo. Ambot pasabot pagkagidawat nimo siya nga hari, dili kanya pugson. Dili pinugsanay nga ilhon mo siyang hari. Pugson, marmalite sa ulo, ilha kong hari kundi mo buto ka. Dili nga ng Ginoo na to. Niduol ko sa iya. Anak, kiningi mong pag-surrender sa imong property sa kuwa, kinabubuton ba nimo ni? Amahan, kinabubuton. Bisan pagpamalikasan ko nimo pagkahuman akong surrender, di takabasulon. Oh, niya ang akong title sa akong balay, sa akong yuta, amahan. Sige, tamaki ko pagkahuman, di tagyo kabasulon. Basta imong pagbuot, bisan on saon ko nimo. Walay kondisyon ang akong pagsunod sa imo. Ikaw gyud ang akong hari. Kamo, nana ba mo'y hari? O, kamo gihapon ang hari. Pagka kamo gihapon ang hari, denominasyon o relihiyon lang yapon mo. Gisurrender na ba ninyo yung pagbuot sa iya? Ging na naman ninyo, ikay mo buot sa akong amahan? Anak, ako'y mubuot sa imong baba. Ang mugawas di, puros lang pulong sa Diyos. Mutuman ka sa kuha. Ang mugawas di, puros pagpatukod og kalag. Wala gyud paglaglag sa kalag. Way pagpaluya sa kalag na imong ipagawas diha. Makatuman ka anak. Amahan, bisan lagi unsa imong isultigi kang karon o silyuhi ang akong baba. Tudluy ko sa imong mga pulong. Ikaw ang hari sa akong baba. Ikaw ang hari sa akong dila. So inyong pastor, baan lang yapon murag babae. Pero kada ratatat sa akong baig soon na mga kalag mabuhi. Ang uban nga nagdawat kan Jesus Christ, silang manluluwas, sila gyapoy hari sa ilang dila, kada ratatatatatat, mga daot, mga kalagog bulaton sa Ginoo. Hallelujah. Anak, pati mong bulsay, surrender ni mo. Amahan, baligtara pa. Gusto ka. Pati pitakan ako. Gusto ka, baligtaron ko ni pagsuot para makakita ka unsay suludan eh. I-surrender ko ni kinabubuton sa imuha. Sa tupa mo, hatag ka sa imong tithes kinabubuton. Di lang tithes sa bahan, baligtaron pa na ito. 90 mo, 10 ako. Aha, angayan kang ibutang sa akong dapit. Kay 10 ang imong dawaton. Praise the Lord. Pati mong pamilya anak, isurrender ko na tanang kapilyido na ako, Ginoo. Ikaw lang magbuot sa ilaha. Di ni mo sila panalipdan og makasala. Dili gyud ko manalipod nila. Ikay hari sa akong panimalay. Kung doon ako'y mga kapilidong uban sa kuwa, wala ako'y paryente kundili ikaw. Una sa tanan. Una pa na ako may mong paryente mo siya usa. So ang among relasyon may akong ayuhon. Una kita. Doon ay uban diha? Wow. Naghinigugmaay gyud kay sila, pero kalaban lang Ginoo. Sila mismo naghinigugmaay, igsoon, dili sila magsinakita og buot, pero kalaban nila ang kabubuton sa Dios. Maayo kay sila sa usag-usa, pero ang Dios pangutan-a, igsoon kalaban nila. Kay di nga tumano yang kabubuton. Dili tayo nga na din eh. Una ako kamo na himong paryente, una ako kamo na himong amigo, siya usa. Gitawat na ba nato siya nga hari? Ang tanang nagdawat sa iya, ingon nga hari itaas ang kamot. Ginaharian na ba mo niya? Walay kondisyon? Tanang bahin giharian niya? Inyong unahuna?
Inyong baba. Dalunggan. Anak, kung ako'y mong hari, ang but pasabot, di na ka maminaw sa mga sugyot sa yawa. Di nagyudamahan. Pagka makadungog kong yawa, butangan ko na, sumbagon ko na. Lupig pa'y unyok. Tulog kang yawa ka. Ang Kristohanon di ay nga dawaton si Jesus Christ nga hari, dili lang siya kay mutindog para sa tinuod, manalipod pagyon. Hallelujah! Hallelujah! Ang ubang Kristohanon di na manalipod, di na mutindog, di pa manalipod, mudaot pa. Ang resulta, kadaot kanunay sa gingharian ni Jesus Christ. Karon gidawat ko siya nga hari, ako lang isa. Anak na anak ko'y gingharian, kay na naman ko'y ginaharian. Gisurrender mo ang pagbuot mo sa kuwa, gisurrender mo yung pagkatao sa kuwa, gisurrender mo yung kasing-kasing kalag, espiritu lawa sa kuwa, gisurrender mo yung balay sa kuwa, ako'y mong gipabuot, walay kondisyon, 100% ako'y magbubuot nimo. Ang buot pasabot ang akong gingharian ni Ana. Hallelujah! Na anay tao nga lagsaad niya sama niya ng kinabubuton, niya na ang akong gingharian. Na ako'y giila ingon nga hari. Pagka dunay gingharian, dunay hari. Dili matawag gingharian na ug walay ginaharian. Ang ginaharian pod kinahanglan kinabubuton magpahari. Diris gingharian ni Jesus Christ, mutalikod siya, muhigda siya, mutakilid siya, mawa siya, siya nagapabiling hari, kaya ang gugma maoy nagauna din he. Gugma, loyalty nga di basta-basta, commitment nga hangtod sa kamatayon pare sa mga apostoles. Loyalty nga sangko sa langit. Abitang mga disciples, gihigda sa gabas nga nagatuyok. Ilimod ba nimos Jesus Christ? Huwak kakuyapi. Mabuaki mong ulo na ang gabas, dool na kayo. Sige, gabsa! Kung doon ako'y duha ka ulo'y, pagabas lang, yapon ako. Puro ilimod si Jesus Christ, huwak kakuyapi. Maunay loyalty nga sangkos langit. Pagkang obedience, unconditional, dili mamili sa kabubuton sa Diyos, maunay ginatawag absolute obedience. Hallelujah. Dili makahimo ana ang usa ka tawo kung wa siya maghinulsol. Unsa ang ginhulsolan? Iyang sala. Unsang sala? Akong pagbuot. Mao na sala. Ang tanang ninyo, akong pagbuot. Buot ka, ako ning dila, gamiton ko ni bisan usahan. Mamoy labat. Makadaot ning dili, ako ning dila. Mamoy labot. Dili nga na igsoon ang giharian sa Ginoo. Imo tong pagbuot, ang imong pagbuot mauna ang original sin. Kayang pagbuot sa tao puro pagsupak sa kabubuton sa Dios. Muna kung ako'y pabuton, kanang mo yun. Kung ako'y pabuton, pagka nagsulti na ako'y pabuton, nagagawas ang ulo sa serpiente nga nagliko sa kasing-kasing nimo dito sa garden sa Eden. Na atong sawa ug bitin galikos nimo. Unsa to? Spirit of disobedience is the original sin. Namana na lang na ninyo ang katong bitin kang ibag kangadan nanganak tug daghang bitin. Kada kasing-kasing sa tao gi-assign na nag-usa ka bitin nga nagalikos nga nagadako kauban sa imuha. Samtang gadako ka, ang bitin nga dagadako pod. Ang ulo niya nakatago. Pagka na'y magwali mga kaigsunan nga pareha nako, pagkatapos sunduton nako ang spirit of disobedience, ang sala may ako nga doon, ang ulo sa sawa mo na dayon. Tandugang ikog, tandugang lawas, ayaw ang ulo.
Kulto ka, kulto. Hallelujah. O saan ang paghinulsol? Mauna ni ang saad nga buhaton sa tao, inigduol sa iya. Pagkahuman nimong ingon, Lord, personal ta kang manluluwas, I confess to you, Lord. Kung dito ka lang kutob, denominasyon ka lang, relihiyon ka lang, pagkahuman na to, di na mo tumano yung pagbuot. O sa imong isunod, pagkahuman Ginoo, gidawat ko ikaw nga akong hari, nagahinulsol ko, unsang paghinulsol? Pag-ingon na ako, unsang paghinulsol? Daganday ng tao sa akong tubangan, ingon day, ingon ko na unsa ka, napakang kaglagtang. Sige magaghilak. Ingon siya, nangutana ka, unsay paghinulsol? O nga, muhilak day ka? Oo, ang paghinulsol mo, maniba, ilak sa salawan. Bunga lang na sa paghinulsol. Ang ubang kuno, pag-ubas naong. Nga nung mamingawon man mo na, naginulsol ko, Brad. Ay ko gilabti, Brad, haki naginulsol ba ako? Akan lang mudul ko ni pastor nga pinahinay ba? Para makailas pastor na ginulsol ko. Mo ba na ipaginulsol? Tingali mga reaksyon lang nas paginulsol. Pero dili na may paginulsol. Unsay paginulsol? Pagkauman nimong gidawat siyang personal manluluwas, muduol ka og moingon, Amahan, akong gisurrender ang akong kaugalingon. Giabrihan nako. Ug manaad ko sa imong tubangan. Masukat karon nga nailhan ko ikaw ug ang imong gibuhat para sa kuha. Dili na ang akong pagbuot maoy matuman. Dili na ang akong pagbuot may matuman. Ang imuha na. Ingon ng Ginoo, sama sa gipangutanan niya sa kuha. Way kondisyon. Unsa may tubag niyo? Basing mapurdoy mo. Hinay na inyong tingog. Basing mga purdoy mo. Basing mga sakit mo. Basing mawadan mong negosyo. Basing di mo mudato. Way kondisyon. Pati anak. Pati ginikanan. Ang panalipdan ug dapigan ng Ginoo. Siya unahon. I-announce tayo sa langit, mga tagagingharian sa langit, may balita. Ang akong kabubuton ginatuman na usab sa yuta. Natuman na ang akong pagampo. Thy kingdom come. Muna si Jesus Christ, kato nagalakaw-lakaw sa kalibutan o sa iya sulti, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Una day ka musaka dito, dili ikaw ang musaka dito para mo ato sige ang iyang gingharian may mukanaog dinhi. Nagapasalamat ba mo sa tanang mga mata sa Dios nga nagtan-aw sa tibok kalibutan ang inyong pastor ug ang iyang gamayng pagalagad may napiling harian niya? Hallelujah. Hantod na apil na mo kay nagtuman naman mong sama sa kuha. Kining gamayng gingharian nga nagsugod sa akong kasing-kasing. Nagkadako. Hangtod nagalakop sa tibok kalibutan. Gikan sa usa nga walay bili, walay kusog. Nga gikan sa bukid. Miligid ang usa ka bato nga way kamot, way tiil. Nagligid pa ingon patag. Hangtod nagkadako kay nagadaghan man ang napareha sa kuha sa pagtuman. Hangtod nga kini nagalukop sa tibok nga kalibutan. Nahimo kining gingharian ni Jesus Christ nga niya dinhi sa yuta. Sa diyang makitaan na mga kaigsunan, matuman na ang gisad sa Dios, buhatan ko sila ug usa ka bag-ong kalibutan. Na anay bag-ong langit ron,
Unsa gani ang kinaiyahan sa bagong langit? Walay problema ang kabubuton sa Dios dito. Mga loyal ang tao dito, mga obedient ang tanang tao dito. Wala na Lucifer dito. Niya na ba ang gingharian sa Dios sa yuta? Niya na ba? Mao na ba ni ang gingharian sa langit nga atong gipaabot nga diinang yang kabubuton matuman? Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Nagkatuman na ba ang iyang kabubuton sa kalibutan karon? Asa nagkatuman ang iyang kabubuton sa kalibutan, mauto ang gingharian sa Dios nga ginatawag bag-ong kalibutan. Unsang kinaiyahan sa bag-ong kalibutan, pareha sa kinaiyahan sa bag-ong langit. Walay Lucifer didto. Walay yawa didto. Walay masinupakon sa kabubuton sa Dios didto. Ang tanan didto nagkausa, ang tanan didto nagatuman, ang tanan didto sangko sa langit ang commitment, ang tanan didto absolute ang obedience, ang tanan didto nagtuman sa kabubuton nga gugma, walay kondisyon, walay reservation, mapurdoy, mabuhi, mamatay, magutom, maunsa. May gugmaon lang yapon sa buhi. Palakpakan nato ang buhi nga Diyos. Hallelujah, hallelujah. Father Almighty, we thank you for this month of revelations that we have received today. Thank you for feeding our souls once again with this month of revelations that from the very beginning that you've called us into this ministry as becoming sons and daughters in your kingdom nation. Our hearts ceases not to thank you, to be grateful to what you have done for all of us. From the very beginning of this ministry, as we labored with you, as we have given our lives with you, your promises remains the same, that we who have left everything for your sake and for the gospel will receive 100-fold in this life, houses, lands, brothers and sisters, and every blessing possible that you can give to us. We have received them from you. Our hearts are grateful that not only in this life that you blessed us, but in the coming life, eternal life will be with us, together with you forever and ever. Father, I thank you for all the brothers and sisters and all the KLCs all over the world joining me today. You bless them together with our blessings that are present here physically in the central headquarters of the New Jerusalem, and also those KLCs joining us virtually in all continents of the world. The same blessing that we receive here is the same blessing they are receiving everywhere they are. Healing, financial blessings, and salvation of our soul. Continue to bless the Kingdom Nation, Father, and continue to guide us as our pillar of cloud by day and our pillar of fire by night, guiding us every step of the way. Thank you for the near completion of the kingdom, the 75,000 seating capacity kingdom. Thank you, Father, for nothing of this will be possible without you. I give you back the glory, the honor, and the praise in your precious almighty name, our almighty Father, our Lord Jesus Christ, to him be the glory forever and ever. Amen and amen. It's glory, 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 glory.